Mga supermarket sa Metro Manila ang nahuling mas mahal ang benta sa ilang pang-Noche Buena. Pagmumultahin ng mga hindi sumusunod sa itinakdang Suggested Retail Price o SRP. Pero umaalma ang grupo ng mga may-ari ng supermarket. Nakatutok si Lay Alvin. Sa random at surprise inspection ng Department of Trade and Industry o DTI, siyam na supermarket sa Metro Manila ang natuklasang nagtitinda ng Noche Buena items ng higit sa SRP o Suggested Retail Price na inilabas ng ahensya. Kabilang sa mga produktong higit sa SRP ang presyo ang macaroni pasta, spaghetti sauce, queso, mayonnaise, sandwich spread, evaporated at condensed milk. Hindi rin daw ipinapaskil ng mga supermarket na ito ang poster ng mga SRP. Kaya kung nabiktima ka ng overpricing ng mga supermarket ayon sa DTI, pwedeng hingin ninyong ibalik ang sobrang ibinayad o kaya ibalik ang biniling produkto. Kung nakabili na, ulitin ko po, ask for a refund kung hindi po dumulog sa DTI, and then we'll handle it as a consumer complaint. Pero umaalma ang isang samahan ng mga supermarket. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ang SRP raw ay mungkahing presyo lang at hindi ceiling price. Mataas man daw ang presyo ng ilang supermarket, ito ay para lang daw makover ang kanilang operational cost. I don't think that's fair, no? Free enterprise tayo, we're not a communist country. That is not a price ceiling, di ba? That is a suggested. S stands for suggested retail price. Kanya-kanyang polisiya rin daw ang mga supermarket pagdating sa refund at return. Pero ayon sa DTI, base sa Price Act, kailangang sumunod sa SRP ang mga supermarket. I-issuehan daw nila ng show cause order ang mga supermarket na di sumusunod sa SRP. Mula 5,000 hanggang 1 milyong piso raw ang multa sa mapapatunayang sadyang lumabag. And then we will impose the highest penalty against supermarkets and groceries that will continue to defy the SRP on Noche Buena products. Kasabay nito, pinaalalahanan din ng DTI ang publiko na ang mga gift certificate ay dapat walang expiry date dahil ang mga GC ay good as cash. Kung meron man po tayong hawak pa ng mga gift certificate na may expiry date na hindi po natin nagagamit at nag-expire na, pwede po itong palitan na nag-issue ng gift certificate. Patuloy rin ang inspeksyon ng DTI sa mga ibinibentang Christmas lights sa merkado. Halos 3,000 sets ng Christmas lights na walang ICC sticker ang kanilang nakumpiska. Maaari raw pagbayarin ang mga nagbebenta ng Christmas lights na walang ICC sticker ng mula 5,000 hanggang 150,000 pesos na multa. Ipapatawag din daw nila ang mga importer. Patuloy raw na mag-i-inspeksyon ng DTI sa mga pamilihan ngayong holiday season. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.